Bagong animation ng Petrify, Execute, at Retribution. Isama mo pa ang nagbabalik na old passive ng Dominance Ice at iba pang adjustments sa mga items at heroes na pag-uusapan natin. Ito ang mga paparting na patch na ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Unahin na natin ang mas pinagandang animation ng mga battle spell. Ganito na ang itsura ng Retribution. Para kang nag-flame shot paangat tapos tatama doon sa jungle monster. Dinagdagan din ng animation ang bawat isang uri ng Retri. Yung Flame Retribution, mag-iiwan na ng parang markang apoy sa kalaban. Indication na active pa rin yung spell effect sa kalaban. Yung Bloody Retribution naman, kulay purple na yung animation na may iwan sa kalaban. Sa original server kasi apoy yung animation niyan. Pero yung Ice Retri, hindi masyadong nagbago. Ganyan pa rin yung indication ng slow. Yung Petrify naman mas pinaangas na. Magmumukha na talagang statwa yung mga kalaban na matatamaan mo nito. Yung Execute, mas pansinin na yung animation. Ito nga pala ang side-by-side comparison ng dalawa. Sa mga item adjustment naman tayo, binalik nila yung dating passive ng Dominance Ice na basta malapit ka sa kalaban, mabibigyan mo na sila ng anti-heal effect. Pero yun nga, kailangan malapit ka sa kalaban. Ibig sabihin nito kapag long range yung mga hero na umaatake sa'yo, hindi mo sila mabibigyan ng anti-heal. Maliban na lamang kung lumapit ka sa kanila. Yun nga lang kapag naglalakad ka lang, tapos nakita mo na na-trigger yung anti-heal, matik na sa bush yung kalaban. So alin sa palagay nyo yung mas magandang passive? Yung luma na nagbabalik o yung current na basta na-atake mo ay makakagain ka na ng anti-heal? Yung Ice Queen Wand naman, binawasan ang magic power pero mas madali nang mag-stack up yung slow na naibibigay mo sa kalaban. Para sa mga hindi nakakaalam, umaabot kasi ng 3 stacks yan para ma-maximize yung slow. Yung Glowing Wand naman, dinagdagan ng magic power pero binawasan ang HP na naibibigay nito. Yung Enchanted Talisman din, dinagdagan ng magic power at mas pinalaki rin ang naibibigay na HP. Kaya lang binawasan ng cooldown reduction na naibibigay nito from 20%, 15% na lamang. Dahil din sa item adjustments na ito, napakaraming na-adjust na hero. Lalo na yung mga mage. Umpisan muna natin sa mga nabuff na hero. Una na dyan ay si Nana. Pinalaki ang kanyang HP growth, physical defense growth, kaya dagdag survivability. Kaya lang mas pinatagal nila ang cooldown ng kanyang skill 1, tapos dinagdagan din ang mana cost. Yung skill 2 naman, binawasan nila ng cooldown. Mas pinalakas din nila ang damage. Nung nakaraan yung damage ng skill 1 yung pinalakas nila, ngayon naman yung skill 2. Pero yung magic defense reduction ng skill 2 ni Nana ay fixed na 30%. Si Gord, dinagdagan ng base HP, HP growth, base physical defense, at movement speed. Mas mahirap na siyang i-take down. Tapos yung damage ng kanyang passive ay mas pinalakas din dahil nag-i-skill na rin ito sa hero level. Solid yung skill 1 nito, binawasan nila ng cooldown at mana cost. Grabe sa early game, 8 seconds lang ang cooldown ng skill 1 mo. Kaya lang yung skill 2, binawasan nila yung damage at dinagdagan ng mana cost sa late game. Si Kagura, dinagdagan ang base HP, binawasan ang HP growth, binawasan din ang base physical defense. Pero dinagdagan ang physical defense growth. Dinagdagan ang damage ng kanyang skill 1, tapos binawasan ang mana cost. Kaya lang yung ultimate niya kapag may hawak siyang payong, ay binawasan nila ng damage sa early game. Pero mas pinabilis naman ang cooldown nito. At binawasan ang mana cost. Mas mahinang burst pero mas madalas mong magagamit. Ganon din ang ginawa sa ultimate niya kapag hindi niya hawak yung payong. Binawasan ang damage sa early pero pinabilis ang cooldown at binawasan din ang mana cost. Si Vexana, dinagdagan ang base HP, HP growth, binawasan ang physical defense growth pero dinagdagan naman ang movement speed. Tapos yung ultimate niya binawasan ng 10 segundo sa early game at 6 na segundo naman sa late game. Si Zast, na-buff lahat ng attributes, base HP, base physical defense growth at movement speed. At sobrang laki rin ng binawas nila sa cooldown ng kanyang ultimate. From 60 seconds to 44 seconds na lang sa early game. Makakapag-spam ka na ng ultimate dito kay Zast. Si Bale, dinagdagan ng base HP, binawasan ng HP growth, pero dinagdagan naman ang base physical defense. Yung skill 1 niya, dinagdagan ng 2 segundo sa early game, pero same pa rin sa late game. Bilang kapalit, binawasan ng mana cost ng skill 1 niya. Yung ultimate naman niya, mas pinabilis ang cooldown, at binawasan din ang mana cost. Si Novaria, dinagdagan ng base HP,
dinagdagan din ang base physical defense, pero binawasan ang HP growth at physical defense growth. Yung slow effect ng kanyang skill 1 ay nag-i-increase na over time. Kaya lang yung damage ng pagsabog ng iyong skill 1 ay 4% na lang at all levels. Dati kasi umaabot pa ng 6% kapag late game. Binawasan din nila ang mana cost ng iyong skill 1 kapag late game. Pinalakas din ang base damage ng kanyang skill 2, lalo na kapag late game. Pero binawasan naman ang base on HP damage ng kanyang skill 2. Pero grabe yung mana cost ni Novaria, binawasan nila ng kalahati. Makapag-focus ka na sa burst build mo. Si Valier naman, dinagdagan ng base HP, HP growth at movement speed, samantalang binawasan naman ang base physical defense at physical defense growth. Mas pinabilis na yung recharge interval ng kanyang skill 1 sa late game. Umaabot na ng 7 seconds at binawasan din ang mana cost nito. Mas mabilis nang mare-recharge ang skill 1 mo. Yung skill 2 din niya binawasan ng mana cost. So ulit dinagdagan ang base HP, HP growth at movement speed. Pero binawasan naman ang physical defense growth. Binawasan din ang mana cost ng kanyang skill 1 at skill 2. Si Lilia binawasan ang HP growth at physical defense growth. Pero binawasan din ng malaki ang kanyang mana cost simula early to late game sa skill 1 at skill 2. Sa mga na-adjust na hero naman tayo, nandiyan si Cyclops. Dinagdagan ng kanyang base HP, pero binawasan ng HP growth at physical defense growth. Yung skill 1 naman niya, mas pinababa pa ang cooldown. Pero binawasan naman ang damage nito sa early game. Mas pinahina ang damage ng kanyang skill 2 sa late game, pero mas pinalaki naman ang magic bonus. Si Luo Yi, pinahina ang lahat ng attributes, base HP, HP growth, base physical defense at physical defense growth. Pinahina rin ang damage ng kanyang passive, pero mas pinalakas naman sa early game ang damage ng kanyang skill 1. Tapos binawasan ang mana cost sa late game. Si Faramis naman, dinagdagan ang base HP, HP growth, physical defense growth, pero binawasan ang movement speed. Dinagdagan ang mana cost ng kanyang skill 2. Tapos yung ultimate naman niya, dati 80 seconds at all levels, ngayon 90 seconds kapag early, 70 seconds na lang kapag late game. Si Xiang'e naman, binawasan ang base HP. Binawasan din ang HP growth. Pati yung movement speed, binawasan din. Pero dinagdagan naman ang base physical defense at physical defense growth. Yung skill 1 niya, binawasan ng mana cost. Tapos yung skill 2 niya, 60 na lang ang mana cost at all levels. Ganon din yung ultimate niya, binawasan din yung mana cost. Si Kimi, binawasan ng base HP, base physical defense at physical defense growth. Pero dinagdagan naman ng HP growth. Mas mababang HP na Kimi sa early pero mas mataas naman sa late game. Si Kadita na-adjust din. Dinagdagan ang base HP pero binawasan ng HP growth at movement speed. Si Cecilio naman dinagdagan ng base HP pero binawasan ng base physical defense growth at movement speed. Pinahina ang lahat ng attributes ni Valentina, yung base HP, yung HP growth, base physical defense at physical defense growth. Pero dinagdagan naman ang damage ng kanyang skill 1. Bilang kapalit nito, yung skill 2 damage naman ang ninerf nila. Si Setian, binawasan nila ang base HP, pati na rin ang base physical defense. Pero dinagdagan naman ng HP growth at physical defense growth. Sa mga na-nerf naman, una na dyan si Eudora, dinagdagan ang kanyang base HP at HP growth. Pero binawasan naman ang base physical defense at physical defense growth. Yung kanyang skill 1 at skill 2 naman, dinagdagan ng mana cost sa lahat ng level. Na-nerf din si Parsa, dinagdagan ang kanyang base HP at HP growth. Pero binawasan naman ang kanyang base physical defense. Yung cooldown naman ng kanyang skill 2 ay mas pinatagal na sa early game. At binawasan din ang early game damage nito. Yung ultimate din, mas pinahina sa early. So in short, early game nerf to para kay Parsa. Si Eve, na-nerf din, binawasan ng base HP, HP growth, base physical defense at physical defense growth. Pero yung passive niya ay mas dinagdagan, ang shield kapag tumatama sa kalaban. Kaya lang, yung kanyang skill 1
ay dinagdagan ng 1 segundo sa late game ang cooldown. Malaking bagay ito. Yung skill 2 naman niya binawasan ng cooldown sa late game, kaya lang yung slow effect ay mas pinahina din. Yung slow effect din ng kanyang ulti binawasan din. Si Sushi na nerf din. Yung base HP niya binawasan. Kasama na rin yung base physical defense. Pero dinagdagan naman ang HP growth at physical defense growth. Kaya lang habang napapaangat mo yung kalaban or na-hold mo yung kalaban, binawasan nila ang damage nito. Pero mas pinalakas naman nila ang damage ng pag-release mo sa iyong skill 2 kapag late game na. Si Selena, dinagdagan ang mana cost sa skill 1 at skill 2. So yun lang muna for this video. Anong masabi nyo sa mga paparting na patch na ito? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.